Kabalpin, isa po sa friend namin, member po ng yung Lakatan Farmers Association, isang masugid na masipag. Sa amin di po dito yung masipag po yung sinasabi nating mapisan, nga mangunguma, masipag na, na magsasaka. Farmer po siya ng Lakatan. Grabe sir, ilang beses na pong pinasok ng taga-DA itong farm mo sir, ano? Oo, mga siguro mga 3 bisis. Nako, ayan, tingnan nyo naman mga ka-farm. Simpleng tao lang po si Sir Remy, pero nako, biglang yumayaman yan sa farming lang. Sabi ng iba, wala daw pera sa agrikultura. Pero dito, ituturo po kayo, ang ganda po talaga ng Lakatan niya. Mga ilang Welcome back mga ka-agri. Isang magandang araw po sa ating lahat ngayon. Ngayong araw po gusto ko po kayong ipapakita sa kung ano po talaga ang nangyayari, ano po yung makikita, yung mga fields na dadaanan ko papunta po dito sa aking farm. Kasi po minsan ko lang itong gagawin. Kasi gusto ko kasi i-share sa inyo kung ano yung makikita ng mga commodities, mga products papunta po dito sa farm ko. Pero bago po sa mga instructions at saka sa mga videos na yan, welcome po sa lahat, sa mga bago natin subscribers. Welcome po dito sa Agritech Mix TV. Sana po ay mapupulot po tayong aral sa aking gagawing video po ngayon. Kasi po, as I have said a while ago po, excuse me po, mataas na po yung sikat ng araw. As I have told you po, gusto ko lang talaga ipapakita ano ba yung mga dadaanan ko papunta dito sa farm ko. Baka sabihin ninyo puro na lang po talaga banana farm yung makikita dito sa mga videos ko. Hindi po. Iba't ibang klase po ng farm products and commodities po ang ipapakita ko sa inyo habang lumalago po itong ating YouTube channel. Kaya salamat po sa mga nag-subscribe, nagko-comment, nagsusupport po sa akin. Maraming salamat sa lahat nating kaibigan. Diretso na po tayo. Marami po itong twist. Sana po ay panurin po ninyo hanggang sa dulo. Mahaba po ito. Mahaba po. Maraming salamat po. Itong first na farm na dadaanan ko pagpupunta po ako ng aking farm. Titingnan po natin sa farm ni Sir Buyet, Hermie Buyet Cabalpin po. Sige po. Salamat. Susurpresahin natin siya dito kasi yung daan ng papunta sa kanila. Lakatan farmer rin po siya. May bago siyang tanim, pero may dati siyang taniman na lakatan mga 4 years ago na under maintenance na lang po. Nako, ang hirap ng daan dito. Tawagin ko lang siya kasi mayroon natang aso sa kanila. Ito po yung lakatan na farm niya. Nasa 4 years na po ito. Marami nang tinamaan ng pero mini-maintain lang po niya. Puntahan po natin yung bagong tanim niya kasi maganda po kasi talaga yung bagong tanim niya ang mga lakatan. Parang walang tao. Oh, dami niyang manok dito. Oh. Yan po. Hindi niya alam punta tayo. Jet! Oy! Good morning! Ha? Good morning! Oy! Naka-live ka ngayon. Bibidyo kita kasi bibisitahin ko yung Lakatan Farm mo. Ito po si Sir Buyet Hermie. Lalabas ko yung video mo baka bukas or next day. Aha. Gusto ko sir bibisitahin yung farm mo dito. Oy, nakahawak ka ng kwan kasi interviewin kita dito. Ganda ng bagong tanim mo sir. Grabe. Pag dumaan kasi ako doon, ganda kasi tingnan. Mga ilang puno ba ito sir lahat sir? Itong bago. Mga 500 to. Grabe. Kaya siyempre hindi mo man Oo. mga 500. Oo, bongga sir, naku. Grabe itsura pag tingnan mo dun sa itaas. Grabe, ang ganda naman ho. Tingnan po ninyo, ang ganda po ng kanyang lakatan. Malagong malago po.
Dito na naman to yayaman tong friend. Ito po si Sir Hermie Cabalpin, isa po sa friend namin, member po ng Leon Dakatan Farmers Association, isang masugid na masipag. Sa amin di po dito yung masipag po yung sinasabi nating mapisan nga mangunguma, masipag na na magsasaka. Farmer po siya ng Lakatan. Grabe sir, ilang beses na pong pinasok ng taga-DA itong farm mo sir, ano? Oo, mga siguro mga 3 bisis. Nako, ayan, tingnan nyo naman mga ka-farm. Simpleng tao lang po si Sir Hermie, pero nako, biglang yumayaman yan sa farming lang. Sabi ng iba, wala daw pera sa agrikultura. Pero dito, itutur ko po kayo, ang ganda po talaga ng nakatanya. Mga ilang months na to sir? May 3 months na ito? 3 months. O ayan, mga 3 months daw. Pero ang taas-taas na ng kanyang lakatan, ililibot, itutur ko lang po kayo. Pwede bang magtanong sir, ano ba yung technique dito yung ginagamit mo? Hindi niya kasi alam eh, ambush interview ito eh. Kanang sir. Sir daw, siya yung sir. Sir daw, pero siya yung sir ko. Yung mga natutunan natin, yung mga tinuro sa atin, yun yung ginagamit mo dito, no? Grabe. Mga ilang bisis ka nagpa tubig, sir? Ngayong summertime. Mga 5 bisis na dyan. Naku, 5 bisis na raw. Pero pag wala kang water source, hindi ganun dito yung magiging itsura niya. May ipapakita ko sa inyo mamaya sa inyo yung walang water source talaga. Patay na patay talaga yung saging dahil summer ngayon. Pero kung inyo pong makikita, itutur ko rin kayo mamaya. Ang ganda talaga ng saging niya. 3 months pa lang ito mga ka-agri, mga ka-farm, mga kabukid, kasaka. Ang ganda talaga. Parang hindi ka na aalis dito. O sinong mga single dyan? Single father to. Joke lang po, joke lang po. Ang ganda talaga ano. Kahit na 3 months pa lang siya, napakalago po talaga ng kanyang saging. Yun pala, bakit pala palaging nanghihiram ito ng pangbili ng ayuda dito? Kasi ang ganda naman pala talaga ng saging niya. Ba't walang sakit dito sir sa saging mo? Ano bang technique? Ba't parang wala akong nakikitang sakit dito sa bagong tanim mo? Ha? Sir, nag-abot. Pinupull out agad para hindi nadadami. Grabe. Tingnan nyo man mga ka-agri. 3 months pa lang yung saging, napakaganda na talaga. Parang hindi ako nauubusan ng oras dito para ipakita lang sa inyo yung itsura ng saging niya. Huwag mong tingnan muna yan. Dito tayo sa mga dahon. Hindi naman makikita sa video yan eh. Grabe. Sarap talaga. Ano? Ganun ba? O sige, no problem. Talagang ganyan sa sakahan. Hindi mo naman perfect 100% yan eh. Malapad po ito, mga 500 ka puno ito, besides sa luma niyang tinanim dun kanina, na mga 4 years na pero kaya pa rin ma-maintain. Grabe, sa 3 months ito nakakataas. Mas maganda pa sa saging ko na tinanim. Grabe, nasa 8 feet ng height ito eh. O, tingnan nyo, may nakatanim pang, ano tawag dito? Yes. Kadyos, itong blackfish, itong tawag sa amin, intercropping. Mayroon pa itong papaya sa in-between niya. Wow, ganda ng saging ni sir. Kaya pala pag dumadaan ako doon sa itaas, kasi ito yung first na farm madaanan ko dito, papunta ako ng farm ko. Ganda talaga. Grabe sir. Libot na tayo ng konti sir ha. O gusto mong ako na lang ang maglibot? O salamat ha, papayagan mo ako sir ha. Okay, salamat sa Sir Boyet. Yan po, si Sir Boyet Hermie. Pakisabi nyo lang sa akin kung may type kayo sa kanya. Nako, ganda talaga ng saging niya dito. Wow talaga, bastante sa water ito. Kasi sa pag summer time, mas maganda kasi pag nag-summer na ikaw yung nagpapatubig ng saging. Kaysa during rainy season na hindi mo siya makontrol dahil kulang ka ng drain system. Kaya ito, makikita po ninyo mga ka-agri, ang lalago talaga ng kanyang mga dahon. Ang gaganda talaga. Farm tour lang po tayo dito sa farm ni Sir Hermie Boyet Cabalpin po ito. At parang may nakikita ako ditong ibang klase. Oh. Sandali ah. May papakita po ako sa inyo dito. Nag-uling po sila dito. Ayan po.
Tapos na yata eh. Nag-uling na po sila dito. Siguro ay nako, ayan, kung makikita nyo yan, ng mga plastic bottles na po yan. Yan po ang ginamit niya pang salod o pang kuha, pang capture po ng wood vinegar. Ginamit niya yan, pang capture po ng wood vinegar. Kaso hindi pa ako nakapaggagawa ng video tungkol dyan kung paano makakapture yung wood vinegar. Makikita po nito itong mga lupa na ginagamit sa pag-uling. Isa po ito sa most sanitized na lupa. Pag gumamit po kayo ng seedbed, ito po isa sa pinakamagandang gamitin sa seedbed kasi po sanitized na po ito, talagang 100%, wala nang tong virus, walang fungus at saka bakterya. Dahil nasa ulingan po galing, patay na patay po lahat ng mga bad bacteria dito po. Yan po. Kaya kahit dito po, kahit sa lilim na po ng nyog, ito po, may nyog dito, may tinatanim pa siyang saging. Sobrang masipag talaga, talagang mapisan. Yung term sa amin dito, mapisan na mangunguma. Sipag talaga niya. Hindi naman so po masyadong kalakihan tong farm niya. Pero kung naubos po ito tamna ng saging, nasa mga more than 1,000 puno po ang pwedeng maitanim dito. Nako, ang ganda ng kanyang sagingan dito, mga ka-agri, ka-farm. Kung dito lang sana kayo, makikita nyo talaga kung ano ang totoong nangyayari dito. Makikita talaga sa loob lang ng 3 months. Ganito na po yung saging niya. Ang lalago. Naka-intercrop pa po siya sa unang papaya niya eh. Kasi itong papaya niya, hindi niya inaalagaan masyado. Pero inalagaan niya ngayon yung ano na lang, yung saging na lang. Nag-concentrate na lang po siya sa saging. O yan po. Ganda. Kahit po dito. First farm po ito na madadaanan natin. Pag pumunta po sa aking farm. Dito lang po yan sa Sitio Libot, Bugalion, Iloilo pa rin po. Grabe. Grabe mga ka-agri. Gandang mag-farm tour ngayong araw. Swerte. Blessed talaga ako. Kasi nakapag-farm tour tayo. Hinayaan tayong pumasok dito sa farm ni Sir Hermie. Sir Hermie Cabalfin. Nako, ganda. Less pa siya sa disease. Ganda po talaga eh. Yan po. Hindi pa siya nakapag-prepare. Pinasok natin tong farm niya. Yan po. Sana po ay masiyahan kayo dito kasi po kahit po ako ay na-enjoy ko tong farm niya. Ganda talaga ng kanyang saging kasi po ako ngayon sa ngayon po kasi wala po akong bagong tanim. Nire-rehab at saka minamanage ko lang yung dati ko nang tinanim doon sa farm ko. Mamaya papunta rin tayo doon. Mas maganda kasi pag paragi kang may bagong tanim. Pag first fruit po kasi talagang napakakalaki talaga ng bunga. Talagang quality fruit po kasi pag bago. Grabe. O yan po, baka sabihin nyo kahit farming lang tayo, mahirap tayo. Hindi po. Pag masipag po talaga tayo sa farming, giginawa buhay natin. Gaya po nito, makikita po ninyo, mayroon po siyang nilagay ditong lubid dahil po trellis po ito. Tinamnan niya na po dito, nag-intercrop siya dito ng sitaw po. Ayan po, nag-intercrop siya dito ng sitaw. Yan po. Sitaw na siguro nasa 2 weeks pa lang ito o wala pa. Or 1 week pa lang po ito. Pero nakaabang na po ng lalagyan na ng ano, ng trellis na ano lang, trellis na lubid lang. Ayan po. Maraming salamat po. Abangan nyo po kasi may susunod akong mga video kasi parang marathon video po dito ito eh. Itong gagawin ko ngayon eh, parang marathon video. Dahil po sa isang comment at suggestion sa akin, nagagawa daw ako ng mahabang video. Kasi gusto niyang mapanood na puro farm lang daw, puro tanim sa farm, sa bukid. Kung ano ba talaga yung nangyayari dito sa amin sa Bugalion, Iloilo, ano ba yung mga pananim ng tao dito. Sige po, maraming salamat po. Magkikita-kita pa tayo mamaya. Mayroon pa itong kadugtong. This is the first farm. First farm pa lang po ito. Pero dito pa lang po
masasabi ko ng ano na solve na yung mata ko dahil po sa nakikita kong performance ng sagingan ni Sir Hermie dito. Ayan po, doon sa kabila na mayroon na may malaking bahay na pinapagawa na dyan. Taga rito rin yan. Grabe, wow talaga yung mga saging niya. Ang ganda ng pagtubo ng saging niya. Kung makikita nyo po, sa 3 months pa lang mayroon na siyang follower kaagad mayroon na siyang follower. Minsan na niya pala nang nakating to, hindi niya na pruning ng gas. Baka kaya cutting lang tinatawag yung ginagamit niya, pruning ng talaga, yung mano-mano na pruning. Yan po. Grabe. At the very young age po kasi, pag maganda yung pag-akyat at pagtubo ng saging, may follower na po kakagad kasi po suckers yung tinanim dito, hindi po kasi tawag doon, hindi po kasi tissue culture. Kaya ang bilis magkaroon siya ng follower. Pero pag kung tissue culture po ito at the age of 3 months, hindi kaagad lalabas yung follower niyan. Pero kasi pag sucker, malaki na yung form, minsan nauunahan pa ng follower yung talagang main na puno. O yan po, gaya po nito. Mayroon na po siya talagang sucker, dalawa kaagad. Nakat na, minsan nang nakat yan. Kasi yan po yung system para na magkaroon po talaga ng quality fruit. Maka talaga yung mga follower niya as early. Sabi niya po niya, mamaya ay mag-round wedding pa siya. Kasi medyo dumadami na po yung damo. So yan po, isa rin yan sa pinaka-basic. Pag nagpalakatan farming po tayo, hindi natin hayaang masyadong masikip po yung damo. Kasi siya rin yung number 1 na sumisip-sip ng mga element, ng mga fertilizers natin sa lupa, sa mga organic fertilizers, pati commercial fertilizer mo. Talagang gustong-gusto ng mga damo. Walang inaayawan yung mga damo kasi. O yan po, salamat po. Sana ay nagustuhan nyo ito. Pero mamaya may dadaanan pa po tayo mula dito. Hindi ko na maipapakita sa inyo yung road papunta doon kasi wala pa akong kasama. One-on-one video lang po tayo ngayon. One-on-one work po tayo sa video. Hindi ko nakasama yung anak ko para siya yung magbibideo. Kaya direkta na lang siguro dugtong-dugtong itong aking video. Maraming salamat po. Magbabalik po ako. Stay tuned. May karugtong po ito. Maraming salamat. God bless us. Hello po. Again, nandito tayo sa pangalawang farm. Ipapakita ko sa inyo yung isang mango farm po dito. Ayan po, nakabalot na sila nung past 2 weeks. Hindi ko lang po talaga na timingan. Gusto ko sanang ipakita sa inyo kung anong ginagawa ng mga spider boys, kung paano balutin itong mangga dito sa amin. Kahit po kasi sa pinakatuktok po kaya po nilang akyatin yan at balutin yan po. Kulay white po yan. Mga old newspaper po yung ginagamit. Kasi po kahit sa pinakamataas na tuktok po nito, ay kaya po nilang maabot para ibaging po ito. Dito po talaga ay dinadaanan ko araw-araw pag pumunta po ako dito sa farm namin. Ayan po. Maraming bunga po itong itong puno na ito. May dadaan pong tricycle. Sandali po. Morning, sir. Grabe. Umaring galin? Kaibigan po natin yun. Yan po. Napakaraming bunga po nitong mangga nila Kung inyo pong nakita sana, pero one day po pag nakachamba akong nagbabaging sila, ipapakita ko sa inyo kahit nagaano po kahirap gawin yan, kaya po nilang gawin yan. Kasi po expert sila sa pagbabaging. Kahit doon sa pinakamataas po, balot na balot po lahat ng papel yan Pa, good morning. Kuhaan kabayas? Ayan, si Sir JL po yan. Magdadala ng kanyang papaya sa market. Thank you. Ginabidyo talang ka. Salamat. Kasi po daanan po talaga ito. Dito po ako araw-araw dumadaan Kaya nakikita ko po talaga kung anong mga tanim dito, anong mga produkto dito. Kasi po yung Leon po ay well known po yung bayan ng Leon sa pinakamatamis na mangga. Pasensya na po, baka may tatamaan na kasi po sabi yung pinakamatamis daw yung Gimaras.
Pero pag pumunta po kayo ng Leon, ewan ko lang, magdadala po kayo ng mangga galing ng Guimaras, pumunta po kayo ng Leon, try nyo lang mag-check kung saan talaga yung pinakamatamis, pinakamasarap na mangga. Kasi po, for me po, naging otop po itong mangga ng Leon, 1,001 product po, mangga ng Leon. Umabot na ito dati sa Japan, pero sa ngayon po, dahil sa kakulangan ng supply, hindi na po makapag-export yung Leon. Dahil po sa napakakulang na po talaga ng supply ng mangga. Dito pa lang po sa Leon, napakamahal na po ng mangga. Umabot po dito ng 150 up to 200 per kilo po sa hinog. Yan po kamahal ng mangga ngayon. Kaya hindi na makapag-export kasi dito pa lang po sa Philippines, kulang na po talaga yung supply natin ng mango. Ayan po. Pero marami pa po akong dadaanan kasi po as I have said kanina, parang marathon video po ito. Doon po kasi sa itaas banda, doon po banda, mayroon pa silang nabaging doon dati. Mula po rito may makita po tayong nakabaging. Iwan ko lang kung kaya, hindi na makaya. Pero marami pong nakabaging doon. Mga almost siguro mga malapit sa 30 kapuno yung nabaging ngayon. Ito po. Pag ito po yung ma-harvest, estimated ko po siguro aabutin ito ng mga 15 tons lahat. 15 to 20 tons lahat siguro hanggang doon sa itaas na ko. Napakalaking pera po. Kahit kukunin lang sa farmer ito ng taga 100 pesos per kilo sa 50 tons po. Nako! Grabe na pera po. Ang laking pera po. Pag tinamaan po yung mangga. Pag magiging maganda po ang harvest nito, umabot po ito ng Cebu. Dito pa lang sa Iloilo, karamihan sold out na po ang mangga ng Leon dito pa lang po sa Iloilo. Pag talagang dumami po yung supply nito, umabot po ito ng Cebu hanggang Luzon. Pero kalimitan po hindi umabot doon. Dito pa lang sa amin kasi pag masyado ng mahal, masyado ng demand, hindi na po aabutin doon. Kasi po lahat-lahat ng mga bayan sa probinsya po ng Iloilo dito po sa Leon pumupunta ng mga fruits na kailangan nila pag fruits. Kasi po as I have said before sa mga video ko, ang Leon po ay siya po yung vegetable basket, fruits and vegetable basket po ng Western Visayas dito po sa amin, sa Western Visayas, hindi lang po Iloilo, Western Visayas po, buong Panay Island po. Kaya pini-feature ko lang sa inyo ngayon kasi po pag hindi nabalot po, gaya po ito, nabutasan yung balot niya, makikita po ninyo dyan, may tama po siya ng fruit fly. Yan po, may tama po yan ng fruit fly, yung medyo itim na maliit, tama na po yan ng fruit fly, kaya pag hindi po yan na ay masisira po yan, masisira po talaga yan. Kasi ang fruit fly, nako, grabe siya. Kaya dito lahat-lahat ng bunga ng saging ng mangga, is binabalot. Papakita ko sa inyo yung isa na tinamaan na yata ng fruit fly. Sana ba yun banda? Ayan po. Dahil po nabutas yung kanyang papel, tamaan po siya ng fruit fly. So ayan po. May mga kaibigan tayong dumaan kasi po talagang farm to market road po ito. Balak daw ito yung pasimento sa naman po, mapasimento na para okay kami dito. Dito yan po sa Sitio Libot pa rin, part pa rin siguro to ng Libot o Bagol. Labas na video ng Sitio Libot ng Buga. Maraming salamat po, may dadaanan pa po tayo. Maraming salamat po, stay tuned, thank you so much. Mula po dun sa manggahan kanina, mga 100 meters ay madadaanan na po natin itong taniman ng sili po dito. Paubos na po yung bunga nito. Silihan po ito, hot pepper po kung makikita po ninyo, at saka adjacent lang po ito dati ng sinabi ko sa inyo ng na-video ko na dating Sitawan Farm po. Ayan po, na-harvestan na po ilang beses ito. Ayan po, kaso lang may nag-music dun baka po makapiright po tayo, baka mamaya pagdating doon sa Sitawan po i-mute ko na lang po kasi po mayroong nag-music dun, malakas yung music doon. Sana po hindi tayo tatamaan ng music nila. Sige po, ipapakita ko lang po sa inyo yung kasunod dito sa aking dinadaanan po. Ayan po. Good morning!
Ayan po, pupunta pa tayo ng Sitawan. Ito po yung part na ng Agtem, Buga, Leon, Agtem. Napakita ko lang sa inyo yung dati ko ng kinunan, yung Sitawan Farm. Yan po, second cropping na po ito, napakalapad po. Hindi po ako makapag-video ng malapit doon kasi po baka copyright po tayo, malamang mamamute po ito. Yan po ang part ng farm dito sa bayan ng Leon, dito sa Barangay Buga po. Ayan po, maraming salamat po. Sana ay may nasiyahan po kayo. Sasakay lang ko po ako ulit sa aking sasakyan papunta sa farm. Maraming salamat po. Ito yung stopover area ko dito. Dito po sa malapit sa bahay ni Sir Jojo Cabrias. Pero dito po, bago po ako makapunta po dun sa farm ko, may madaanan po tayong farm ng game fowl. Ito, para malakad po itong kanilang inalagaan ditong mga game fowls. Nagbibid po sila. Nako, mga aabot po siguro ito mga 200 hanggang 300 po dito. Continue po yung breeding nila. Ito po yung kanilang hanap buhay dito. Bakit po ba binibideo ito? Kasi po mayroon pong naka-intercrop dito na papaya hanggang doon sa dulo. Naka-intercrop po yung papaya saka hanggang dito sa taas. Mayroon pong papaya. Kaya maganda po, tingnan, napakalapad po ito. Ito po yung area nila Sir Kaligan po. Kaligan po yung apelyido dito. Sige po, itutur ko lang po kayo. Diretso na po kayo. Dadaan ko po kayo para bago po ako makapunta doon sa sagingan ko. Dadaan po tayo sa bahay ni Sir Jojo Cabrias. Ayan po, may tanim po silang papaya dyan sa likod. Ipapakita ko lang po sa inyo. Kaya magandang mabuhay dito sa bukid kasi po marami kang makikitang magandang tanawin. Wow! Yan po, may tanim po siyang, alam mo ba ninyo kung ano ito, hindi pa namumunga, dragon fruit po siya. May ilang puno po siya ng dragon fruit dito. Nasa taas po yun ng nyog, sa ilalim po yun ng nyog, yan po. At saka mayroon po silang seedling area po dito ng papaya, yan po. Ready for transplant na po itong kanilang papaya. Ganito po talaga magtanim ng papaya dito sa amin. Pinapatubo muna sa mga maliliit na baso po ito hanggang sa umabot siya ng mga 2 months dito. Ready for transplant po ito pag umula na po ng medyo maganda-ganda. Tutur ko po kayo, ilibot ko po kayo sa kanyang papaya dito, mga 2 months old na po ito from the day of transfer po. Masyado nang masakit yung sinag ng araw, yan po. Yan yung kanyang papaya, napakalapad po ito ng kanyang taniman dito. Kasi po dito pag nagtatanim po kasi yung tao dito sa amin, sisyo po. Pag tumanim lang po kayo ng 200, 300 puno, maliit po yun. Karamihan po dito pag nagtatanim kasi sila ng papaya dito, libong puno, libo-libo po yung puno. Kasi mass produced po yung ginagawa dito. Mass produced po, ayan po, nakikita po ninyo. By the way, ibibideo ko na rin po ito ulit pag nagkabunga na kasi malapit lang talaga ito sa farm ko. At saka dito po sa babaw niya may namumunga ng saging na latundaan. Nakaharap po tayo sa araw pero kaya ng cellphone natin. Maraming salamat naman. Ayan, kaya po, ayan po. 2 months old na po ito. Mag-uumpisa na po itong namunokla. Kaso lang po yung problema ay hindi pa po talaga umuulan ng malakas na ngayon. Diligan ng nila ng mano-mano ito. Ayan po. At this area lang po siguro ay aabot na po ito ng mga 500 ka puno. Didiretso ko po kayo dun sa kabila. Sa kabila po, yung isang taniman pa nila ng papaya. Nako, ang lapad po talaga ng papaya nila dito. Grabe po sila magtanim ng papaya. Sobrang lapad po. Kaya po kung yung titingnan, pag nagkabunga na po ito, pag nag-harvest time po, nako, isang tao lang po mag-harvest dito, isang jeep na yung papaya. Someday i-feature ko po sa inyo yung isa sa pinakamatandang nagtatanim dito sa barangay namin ng papaya. Mga 80 years old na po siya, pero talagang
Nako, masipag po siya magtanim ng papaya. Yan po. Dito pa yan sa ilalim. Naka-rose po ito dito. Ang ganda po talaga ng tubo niya. Yan po. Tingnan po ninyo. Nag-uumpisa na siyang magbubunga. Namumulaklak na po siya. Ayan po. Ayan po. Pinayagan po tayong pumasok dito at itur ang kanilang farm. Kaya pasalamat tayo. Nakachamba tayo, naka-time tayo, napigyan tayo ng time. Meron po siyang ibang species dito, parang dwarf po napaka-baba po masyado. Ayan po, yung talagang hindi tinamaan ng sobrang init po. Ayan, kung makikita po ninyo, nagkakabunga na po siya talaga. Mayroon na po talaga siyang bunga. Kulang lang po talaga sa tubig kasi mano-mano yung pagdidilig nila. Ayan po. Ito pong medyo nauna dahil hindi madali pong madadrive ditong lupa na ito. Medyo okay yung lupa dito. Kaya po dito banda talagang fruiting stage na. Ayan po. At the age of 2 months and a half po, may bunga na po talaga siya from transferring. Mula yung kanina sa mga maliliit na paso, may bunga na po siya. 2 months and a half po. 2 months and a half na ito. Ayan po. Grabe. Masipag ka lang dito sa bayan ng Leon. Ako. Grabe. Ang ganda. At isa pa po, hindi po sila nag-spray dito ng mga chemicals. Kasi sabi ko sa kanila, hindi naman kailangan mag-spray talaga ng chemicals sa sa papaya. Ano lang talaga, sanitation. Pag may infestation, yun po siguro ma-advise natin sa kanila mag-spray talaga. Hindi naman po sila kasi organic practitioners. Pero pag wala, sabi ko wag na kayo mag-spray ng ng chemicals talaga, kasi kaya naman yan ng papaya, kasi isa sa indigenous plant po yung papaya kasi. Ayan po. Balikan tayo konti pero ililibot pa kayo doon sa kabila ng ilang papaya area. Galing talaga. Taba ng kanilang papaya, ang ganda talaga. Siguro sa video parang hindi niyo masyadong ma-appreciate. Pero kung dito po kayo talagang nako, grabe. Ito naman, isa po ito sa tinitingnan ko balang araw, money maker area rin po ito. Kaya sa gustong mag-agree dyan, huwag po ninyong sabihin walang pera sa agrikultura. Nako, maraming yumaman sa agriculture po. Kaya in-encourage ko po yung mga kabataan dyan, mag-agree kayo, agriculture. Kasi in the future, pag wala na itong mga matatandang agriculturist natin, mga farmers natin, wala nang magdudugtong ng mga ginagawa nila para mapapakain yung populasyon ng Pilipinas. Kaya sa mga millennials natin dyan, I encourage you to go on agriculture. Yan po sinasabi ko sa mga ibang kaibigan ko na may mga anak. Agriculture, kasi po ngayon kulang na tayo sa agriculturist na talagang magiging gabay para sa pagpaparami ng pagkain ng bansang Pilipinas. So, sige po, ituturo ko kayo sa kabila po. Mas maganda pa dito kahit na sabay lang silang tinanim. Kaya siguro po sa lupa dito masyadong mataba yung lupa dito sa kabila. Turo ko lang po kayo na po mas maganda pa dito. Ayan. In this area po, siguro nasa 300, sobra 300 ka puno yung itinanim nila dito. Ayan po, pag nagkabunga na ito ng marami, ang gandang i-video ito ulit, ipapakita ko ito ulit sa inyo. Someday, maybe 3 to 4 months from now na ready for harvest na yung mga bunga nito. Itutur ko kayo ulit dito. Siguro magli-lecture tayo tungkol dito kasi po may know-how tayo kunti dito sa papaya production po dahil nakapag-seminar po tayo nito. Maraming hindi lang pala 300 to, ang dami pala. Siguro abuti ng 500 ka puno lahat ito hanggang dun eh. Ito yung second area nila. Ayan po.
Grabe talaga. Mangha ako sa ganda ng kanilang papaya area dito. Ito po talagang sa yung iba dito parang kulang-kulang mga 2 months pa eh. Ito siguro mga 2 months na. Pero talagang nag-umpisa na po siyang magbunga. Yung iba po, yung magbibilis po, talagang umpisa na siyang magbunga. O yan po, baka nababagot po kayo. Ako pa rin po ito. Nandito pa rin po ako. Yan po. As I have told you kanina po, parang marathon movie po ito eh. Kasi lahat-lahat ng mga production area po papunta dito sa farm ko, gusto kong ma-file sa isang video lang para at least may ipapakita tayo na on the way papunta po sa farm ko, marami tayong makikitang mga productive area na talagang mapagkakakitaan ng mga farmers. Yun po. At sa paligid po dito ay may mga puno po ito ng saba. Yan po, puno po ng saba hanggang doon. At ako rin ang bigay sa kanila ng kaunting kaalaman na huwag masyadong padamihin yung suckers ng saba. Sabi ko nga sa kanila, at least 4 lang. Para talagang lalaki yung bunga. Doon po sa likod, nasa saba, dati po ang liliit po ng mga bunga niyan dyan. Pero sinabihan ko siya, si Sir Jojo, na paakyat lang siya kahit 3-4 na puno lang. Lalaki yung bunga niyan kahit hindi mo na yan lagyan ng fertilizer. Yan po, ang dami na po siyang namumunga ngayon. Nagkapera na po siya sa saba niya, sa babanana niya. Nako, ang lalaki po ng bunga niya ngayon. Kaso masyadong malayo. Lalapitan po natin, ikutan po natin yan. Pupuntahan po natin yan. Nakaka-agree. Yan po. Yan mga ka-agree. Sana andyan pa rin kayo. Kasi po, ni-request po ito na aking kaibigan. Gusto niya talaga yung makikita ano ba talaga yung mga nakatanim dito sa amin papunta sa farm ko. Yan po. Yan po kanina, yung saba niya napakaganda na po. Dati po nung pumunta po ako dati, hindi namumunga ng magaganda ito, ng malaki. Ang liit-liit po talaga ng bunga ng saba na ito. Pero sa ngayon, may makikita po kayo ang ganda ng bunga niya. Ito po. Dahil po sa ilang puno na lang ang nasa ilalim, 4 na lang po. Kaya nakapabunga niya ng maganda. Sige po, maraming salamat po. Continue po tayo hanggang dun sa farm ko na. Hanggang po dun sa farm ko na. Pero bago yan farm ko, may dadaanan po tayo isang papaya area pa. Nasa pinsan ko. First cousin ko po. Na mga around 1 month to 2 months na rin siguro yung papaya niya. Na-delay lang po dahil sa tubig. Kulang po ng tubig. Ito na po kanina sa kabila. Yan po. Yan na po kanina sa kabila. At saka dito rin sa kabila sa tiyak na sa kabila ng fence na yan. Ng net fence na yan. Doon po siya. Saka yan dito. Naku, napakalapad po ng papaya nila. Hindi po. Continue po tayo. Nahihirapan po kasi ako maghanap ng mga location sa ngayon kasi may mga bahay na may mga sound system. Sabi ko baka makapiright po tayo, magkakaproblema po tayo. Pakita ko lang po sa inyo again yung adjacent farm ng aking nakatan. Bago sa aking nakatan, yan ito po. Sa pinsan ko po ito. Napakalapad po ng papaya na ito hanggang dun sa dulo. Grabe, puro papaya plantation po dito kasi po tawag doon, nakasanayan na nilang itanim at saka dito po sila makakapagkuha ng volume na production pag nagkabunga na po. Biglaan kasi yung pera pag marami kang production, kaya dito nagpo-produce po, mass produce talaga. Yung sinabi ko kanina, yung isang lolo na 80 years old na siguro, minsan po siya nakapagpalabas ng kanyang papaya isang harvestan lang po. Isang harvestan lang po 2 jeep po. Nasa mahigit 150 na kaing.
yung parang basket na malaki na made of bamboo, yun po yung kaing dito tawag sa amin. So ito yung naka-plastic moss pa po nga ito eh. Kung makikita nyo may plastic moss po siyang kulay blue. Yung sa kabila parang kulay black. Pero itong kulay blue na plastic moss niya, nako, ang bilis lang masira. Kasi hindi po siya UV treated na klase ng plastic. Pang ano po siya, hindi po siya pwede pang expose sa araw, kaya po makikita po ninyo ang bilis pong nasira, nabubulok. Ayan po. And of course po, sa adjacent lang po nito, kabila lang po nito ay yung farm ko na. Yung farm ko na po talaga. Dito po tayo dadaan. Petibot ko lang, yan po. Ito na po yung Lakatan Farm ko. Welcome to my Lakatan Farm. Mula po kanina dun sa farm ni Sir Buyat hanggang dito, that was almost 2 kilometers. Yan po, kung nakikita po ninyo yung taniman ko ngayon, kulang sa management dahil sa magdi-delete po ako ngayong araw. Naka-schedule po ako ng delete ngayong araw dahil po noong past previous 2 days pa sana ito nadi-delete na ito. Kaso lang araw-araw umuulan ng konting ulan lang. Kasi sabi ko na sa inyo dati, hindi po kami basta-basta nagdi-delete pag hindi maganda yung sikat ng araw, dahil hindi po tayo nag-i-spray ng mga synthetic chemicals po. Kaya talagang naghihintay po kami ng magandang timing talaga, magandang panahon talaga, yung sisikat talaga yung araw, at least for the hours in a day, para po yung nakat na area talagang mag-dry pa siya hanggang maghapon para hindi po pasukin ng fungus. Siguro mamaya po ipapakita ko sa inyo, ililibot ko muna kayo ngayon. Yan po ang mga itsura niyan, daming i-delete ko. Ililibot ko kayo muli pagkatapos niyan na ma-delete ko na po ito at malinisan para makita po ninyo yung kaibahan. Ayan po, ang daming old leaves na tinamaan na ng paunti-unti ng sigatuka. Mayroon tinamaan ng leaf rust. Pero mamaya ililibot ko kayo, malinis na po yan. Kaya maraming salamat po. Abangan po ninyo ang mga part na po nito. Ito po, kukunin nyo itong puso niya. Yan po, maganda yung bunga niya. Hindi pa ako magbabaging ngayon kasi summer time pa. Pero pag umulan po ng straight isang araw at 2 araw po, ibabaging ito. Pero ngayon po hindi pa. Siguro next weeks pa ako mag-uumpisa ng baging dito kung magkabunga ulit. Dahil iitim yung bunga niyan. Hindi po siya magiging ganyan kalinis. Ganyan ito. Ayan po, iitim na yan pag hindi po yan nabaging. Kasi nga po, dadami na yung insekto na pupunta dyan. Kaya dito, medyo malalaki na yung bunga, pero makikita po nyo malinis pa rin po kahit hindi nabaging. Pero pag palagi ang umulan na, kailangan na talagang magbaging. Maraming salamat po. Continue ko na lang mamaya. Sana hindi kayo mababagot. Pero before siguro po ililibot ko muna kayo kung ano naging itsura nitong farm ko sa ngayon. After 2 weeks na walang kuha ng mga old leaves niya. Yan po. May mga area pa nung i-replant po dito. Yan po. Ito ka-replant po. Tinamaan po yan dito ng sakit na bunch top. And after ilibot ko po kayo, ay mag-general cleaning po ako dito, pero hindi po ako magka-cut muna nitong mga suckers na ito, kasi mayroon po tayong bagong market ng suckers. May bibili po ng 500 pieces ng suckers. Sana po ay matuloy para naman po magkapera tayo. Kahit mura lang po, baka makukuha sa akin ng 40 pesos per piece po. Malaki-laki na rin po yung 500 pieces. 500 times 40 pesos kung makuha niya sa 40 pesos. Nako, malaking bagay na rin po yun. Kaya hindi ko muna siya pinupull out. Actually, malapit na itong ipupull out ng mga ito eh.
Kasi sumisipsip yan ng maraming nutrients sa lupa. Kasi dapat kasi itong mga main na ito na yung pinapaakyat. By the way, okay pa naman po yung tsura. Pero ang dami pong mga sucker sa ilalim. Kasi pag walang bibili yan, talagang kung hindi mag-gas proning yan, talagang direktang full outing yung mangyayari dyan. Para po ma-maintain na 1 puno per every 2 meters away lang po. Para ma-maintain po yung quality ng kanyang bunga. Ayan po. Dito sa baba, medyo okay pa dito. Kunti lang yung old leaves niya. Mabilis pong trabaho yan dito mamaya. Yung nasa maraming old leaves na naman talaga tayo katagal-tagal. Sige po. Yan po. Konti na lang po may mga bunga dito. Mostly po na-harvestan na po ito. Maghihintay tayo ng next generation na dito. At saka lilibutin ko pa ito mamaya. Baka mayroon na namang tinamaan ng sakit. Talagang dapat kailangan talagang mabilis tayong mag-pull out niyan. Para hindi na po siya dadami. Hindi na po siya mapapagpaminsala sa iba pang mga hindi tinamaan ng sakit na mga puno ng saging. Yun po. Yun po. Okay. Ito yung isa sa pinaka malaking nagbunga sa ngayon. Kung makikita, nakaharap kasi ako sa sun. Dito po. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hands po yan. First time po pag 10 hands dati kasi hanggang 9 hands lang ako. Ito po 10 hands. Malamang bababaging po yan. Salamat sa Panginoon, binigyan ako ng 10 hands isang buwig. Wow, ang dami ko po ngayong maraming suckers na magaganda. Sana po ay mag-approve na yung tumawag sa akin kahapon. Nabibili po ng suckers para pera-pera. O yan naman po, alam naman po ninyo, yung lakatan farming po, hindi lang po yung bunga yung ating produkto dito, pati po suckers. Sana ay matuloy po yung 500 suckers na order niya. Kahit tag 40 pesos lang po, mayroon po ako at least, wow mga friends, tumataginting 20,000 pesos! Yay! Hindi, pinapasaya ko lang kayo. Yan po, mag-stop muna ako dito. I-video ko lang po mamaya pagkatapos ko ng malinisan, siguro after 1 hour to 2 hours po. Para makita na po ninyo, wala na masyadong maraming old leaves kaya nito. Malinis na po siya tingnan. Sige, stay tuned. Stay tuned sa aking marathon video po ngayon. Maraming salamat po. Ayan po, after 1 hour and a half po na dilip ko na po ito. Hindi naman po lahat-lahat 100% na naubos kong madilip. Pero ipapakita ko sa inyo, at least okay na, medyo okay na kahit ito po hindi pa na nakuha. Baka next 2 days ko itong kukunin. Kasi sayang po, mayroon pa siyang green. Pag masyadong lagasan po siya ng maraming dahon, mabilis po yun siyang magkakasakit. Kapakita ko sa inyo, pag na-delete mo po siya, clean na po siya tingnan. Ayan po, ililibot ko rin po kayo. Ito talaga gusto ng mga saging, lalo na po lakatan. Kasi po hindi po ako nag-spray ng synthetic chemicals, fungicide at insecticide po. Dapat po maarawan po ito kahit hanggang 11 po ngayong umaga. Para po ma-dry po itong mga na-cut na ito. Kaya po nito, mga na-cut na po na mga sanga ng saging. Para po siguradong hindi po yan magiging daan papasukin ng mga pest. As I have told you po kanina, hindi ko pa po kinukuha itong mga mga followers na ito. Minsan ko na itong na-cut. Once na pa lang po. Dahil po sa may nag-aabang na buyer, sana po ay matuloy na ngayong week para po hindi na masyadong magtatagal yan dito. Kasi po pag paisa-isa yung kuha ng suckers, na mabilis pong nagkakasakit yung tanim natin,
kasi mapuputol na naman yung ibang roots niya. Kaya mas maganda po talaga pag one time lang damihan agad yung kuha ng suckers at saka stop na kaagad para makapag ano na naman po siya, makapagpalabas siya ng bagong roots na dire-diretso na hanggang sa productive stage niya. O, sige po, tour ko lang kayo hanggang doon sa ibaba. Ito po, isa ito sa bagong replant ko dahil may tama po itong puno dati. Kaya po ito, replant na po ito. Sige po. At saka blessed po ako ngayon kasi may nakita po akong isang puno dito. Sabi ko na kanina na umabot siya ng 10 hands. Napagkita ko lang sa inyo ulit kasi po na-delete ko na kanina yung mga ibang dahon. Yan po, 10 hands po yan. Pag hindi po malaki ang puno ng saging ng lakatan, hindi po makakaabot dyan. Nag-average ka lang po ng 7 to 8 or 6 to 7 hands per puno kahit na malalaki na po yung bunga. Pero yun po siguro minsan lang, paminsan-minsan lang. Karamihan po kasi 8, 7, 8. Ganun po. Yan po, maliwalas sa tingnan pag wala na po siyang old leaves. Maganda na po siya. Ayan. Second generation na po yan dito, na-harvest na po yan dito, pero as I have told you po, pag magaling ka po, marunong ka po mag-maintain ng lakatan, isang puno pa rin pinapakyat namin, makakapag-produce ka pa rin po ng magandang lakatan, magandang bunga ng lakatan, class A na bunga ng lakatan. Pag hindi po siya nadidelay sa kanyang kailangang mga nutrients, pag-aalaga, pagsasanitize, yan po. Talagang marami kang makukuha ng advantage pag alam mo lang talaga yung technology dito. Kaya marami po yung mayaman sa lakatan production, lalong-lalo na po sa Mindanao. Dito po kasi sa amin hindi po tayo makapag-mass produce masyado dahil wala po tayong malapad na area talaga, yung planting area talaga na malapad, yung kahit 2 hektarya lang sana. Ito po kasi wala po itong 1/4 hectare, maliit lang po ito. Ito pa rin po yung sinasabi ko mula noon, yung tinaniman ko ng 400 kapuno lang, 400 seedlings lang ng lakatan. Ito po yun. Mini-maintain ko lang po talaga na kahit second generation na, magaganda pa rin yung puno, malalaki pa rin yung puno, okay pa rin po siya, gaya po nito. Siguro mga 3 months from now, 2 or 3 months from now, ito lalabas na yung puso nito. Yan po. Gaya mo po nito, 3 months from now, 2 months or 3 months from now, lalabas na po yung puso nito. Oh, yan po. Second generation po ito. Second generation, mataas po siya. Malamang aabutin to ng 7 o 8. Kung makikita mo nyo hanggang dito sa puno yan po talaga yung mother plant. Kaso pinaakyat ko itong 2 puno dahil po ito ay may malapad siyang space dito. Pero pag limited po yung space, talagang ito lang talaga, isang puno lang talaga ang aakyat. Pero dahil po may enough siya. Pero ito pa nga ang dami po siyang suckers. Naghihintay po tayo. Sana makachamba po tayo, sana po mabless po tayo. Wala lang na po tayong maraming ngayon, harvest ngayon dahil limited na po dito po kasi ilang puno na lang may bunga, naubos na po harvest ng first generation nito. Kaya dito po tayo ngayon nakaantabay sa mga suckers na ito na ma-convert po ito sa cash. Sayang naman pag na-prone lang ito na hindi maibibenta sa isang punuan lang po. Naku, ang dami kasing suckers sa isang tubukan ng mat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 po. Yung kalimitan, yan po, mga 8 to 10 per puno. Gaya po nito. Ang dami po kasing suckers na umakyat. Ito po yung mother plant. Ito po yung pinapasunod ko. Malaki na po siya. At saka marami po siyang followers. Kaya sa suckers pa lang po, bawing-bawi ka na. Sa suckers pa lang. Basta healthy yung mga tanim mo dito at may bibili po ng suckers, yan po, bawing-bawi ka sa suckers pa lang. Yan po. Kung makikita po ninyo, pinapatubo ko siya ulit dahil po sa nakaantabay na
order ng suckers. Dito pala nga po, sobra na ito, 10 suckers ang nakatubo dito. Kaya pag palagi mo siyang cut na kinakat, akalain ng iba, water sucker po siya. Pero hindi po siya water sucker. Maganda po siya. Healthy suckers po siya. Pinuto ko lang siya dati kasi masyado na siyang sa main plant. Sa main plant na ito. Sila na po kasi kumakain sa Mississippi karamihan ng nutrients dito sa lupa. Kaya po, kinakat ko yan. Kasi bumubukas na yung dahon. Pag bumubukas kasi yung dahon, malakas na po silang kumain ng nutrients sa lupa. Dahil hindi pa po nabubulok itong mga dahon na binilagay ko dito. At saka hindi pa po sila nakakakain talaga ng animal manure. Yan po, may mga animal manure po dahil tayong binilalagay dito. Animal manure po yan sa baka, sa kalabaw. Gaya po niyan, ayan po, buo pa. Hindi pa nila makakain. Ayan po. Siguro after 2 months from now, mabubulok na yan. Kakainin na lang nila yung organic material na dito sa lupa. Mga magiging organic fertilizers po yan. Dahil madidecompose na po sila. Sige pa po. Gusto ko pa yung itour bago po tayo magtapos dito. Salamat po once again sa lahat-lahat na nag-support sa akin. Nakaabot tayo ng 1K subs, more than 1K na po tayo. Maraming salamat sa inyo once again. Laking blessings po yan sa akin. Hindi naman po talaga tayo naghahangad ng mataas, pero pag talagang ibibigay sa atin, thank you na lang po. Yung akin po kasing pinaka-motive dito ma-share ko lang po yung nalalaman kong mga technology sa agrikultura, sa agriculture. Ito po yung isa, yung may malaking bunga. Malamang after 1 month and a half pa ito ma-harvest. Matagal-tagal pa po yan. Sige po. Maybe dito na ako magtatapos ng aking mahabang video ngayong araw. Ito po, mga 2 weeks pa po. 2 weeks pa po ito breeding ma-harvest. After 2 weeks po. Kasabay nun. Kasabay ng isa nito. Mga 2 weeks. Yan po. After 2 weeks, maganda yung mukha niya. Malinis na malinis. After 2 weeks po ay ma-harvest na po yan. Kaya salamat po sa inyong pag-abang, watch ng video na ito. Sana po ay ang Panginoong Diyos ay palaging sumasa inyo sa ating lahat. God bless us all. God bless the Philippines. God bless people of Leon. Bye-bye na po. Maraming salamat. Bye na po, papauwi na po ako. Ito po yung far view ng aking plantation po. Kung makikita po ninyo, mula dyan hanggang po doon. Ayan na po yung kanyang far view. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay na-bless po tayong lahat. Bye bye.